Pilipinas, una sa ating mga balita. Isa ang patay habang 17 ang sugatan sa salpukan ng bus at truck sa SLEX Susan Heights pasado hating gabi kanina. Ayon sa Philippine Red Cross, nangyari ang insidente alas 12:11 na hating gabi sa southbound ng SLEX, Barangay Tunasan, Muntinlupa City. Sangkot sa aksidente ang bus na biyaheng Buendia, Santa Rosa, Laguna habang bine-verify pa ang detalye ng truck kung saan ito patungo at galing. Sabi ng PRC o Philippine Red Cross, 3 pasyente ang sinaklolohan na may abrasion sa kaliwang tuhod at ligtas na ibinyahe sa ospital ng Muntinlupa. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng aksidente. Samantala, arestado ang aabot sa 77 individual sa isang linggong anti-crime operations ng Bataan Police, habang timbog din sa La Union at Pangasinan ang 2 sa kanilang most wanted suspects. Yan ang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MPC Media Group. Higit pang pinaigting ng Bataan Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Marte Salvador ang anti-crime at anti-drug operation mula Enero 5 hanggang Aonsi 2026 na nagresulta ito sa pagkakaaresto ng 77 individual na lumabag sa batas. Sa operasyon, 15 wanted person ang naaresto, 23 sangkot sa illegal na droga, 31 sa illegal na sugal, at 8 namang iba pa para sa iba't ibang paglabag ang naaresto. Pinuri ni Colonel Salvadora ang dedikasyon ng mga pulis sa Bataan at iginit ang kahalagaan ng matibay na magandang ugnayan ng pulis at komunidad para sa ligtas at maunlad ng mga pamayanan. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 2 most wanted person sa La Union at Pangasinan magkasunod ng aresto ng kapulisan. Siya nilabas na ulat ng tanggapan ni Region 1 Police Regional Director Brigadier General Dindores. 2 tapuan most wanted person ang naaresto sa loob ng isang araw ng kapulisan sa disya ng warrant of arrest sa Cabalaw Union na sa kotang tapuan most wanted person municipal level na naharap sa kasong 2 counts of frustrated homicide, habang ang tapuan most wanted person sa San Quintin Pangasinan ay naaresto rin sa kaparihong araw sa disya ng warrant of arrest na pinalabas ng Tayog RTC sa kasong serious crime of qualified human trafficking under Section 6 ng Republic Act 9208, no bill ban recommended. Ayon sa General ng Kapulisan ng Rio 1 ay patuloy sa masigasig na pagbabantay sa pinag-aanap ng batas upang tiyakin ang kapayapaan ng mga mamamayan sa buong Region 1. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fardo, alis 32 sa Pilipinas, una sa Pilipino. New Year, New Me. Sa pagsisimula ng panibagong taon, hindi mawawala sa New Year's resolution ang ika nga nila'y Balik Alindog program. Pero sa halip na suportahan, isang coach pa mismo umano ang namahiya sa isang baguhan sa gym. Dahilan para sibakin ito bilang ambassador ng isang local supplement brand. Ang mga sumunod na nangyari, tinutukan sa ulat ni Arnold Herrera. Sinibak bilang ambassador ng local supplement brand na Athlete Nutrition ang isang fitness coach na di umano'y namahiya ng isang baguhan sa gym. Sa kanilang official statement, nanindigan ng athlete sa kanilang kampanya para sa isang inklusibo at mapagkalingang fitness community na handang sumuporta, lalo na sa mga baguhan. Ang naging kilos ng kanilang ex-ambassador na kinilala bilang si Harold Goma ay malinaw na hindi raw tugma sa values na pinangahawakan at safe space na itinataguyod ng kanilang brand. Kaugnay ito ng viral post ng fitness coach kung saan tila pinaringgan ito ang kanyang nakasabay sa gym na halatang nagsisimula pa lang magbuhat. Wala na nga raw ka-muscle-muscle ang binata. Pang-advance pa ang paraan ng paggawa nito ng shoulder exercise. Agad namang pinuna ng publiko ang naging attitude ni Harold na sa halip na tumulong o itama ang form ng binata, ay ipinagkalat pa ito sa social media.
Isa daw ito sa mga dahilan kung bakit marami ang natatakot na pumasok sa gym. Paalala pa ng isang netizen, kailangan tandaan ng mga influencer na pinangahawakan dapat nila ang values ng brand na kanilang nire-representa. Samantala, naglabas din ng pahayag ang fitness coach at inamin ang kanyang pagkakamali. Nangako rin ito na mas pagbubutihin pa ang pagiging isang coach. Una rito, nilinaw nito na hindi niya intensyon na pahiyain ang binata o sinumang baguhan sa gym. Aniya, gusto lang niya na magsimula muna ito sa basics at napatunayang epektibo na. Posibleng hindi lang daw niya ito naipahayag na maayos, kaya raw siya ay na-misinterpret. Dahilan para burahin niya ang viral post. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mundo ng esports, malakas na agad ang panimula ng Team Liquid sa M7 World Championship matapos dominahin ang Aurora Gaming sa laban na ginanap sa Jakarta, Indonesia. Sa panalong ito, lumapit ang Team Liquid sa isang playoff spot habang may pag-asa pa ang Aurora Gaming sa Swiss stage ng torneo. Magbabalita si Matchpoint Mili Borja. Sinimula ng Team Liquid ang kanilang Golden Road campaign sa isang dominanteng panalo laban sa kapwa Filipino team na Aurora Gaming sa M7 World Championship noong Sabado sa Jakarta, Indonesia. Nanguna sa panalo ang mid laner na si Alston Sanji Pabico sa best of 1 match, habang nagpakita ng matibay na suporta ang buong lineup ng Team Liquid upang lumapit sa isang playoff spot. Sa kabila nito, mas humirap naman ang landas ng Aurora Gaming sa natatanging Swiss stage format ng torneo. Maingat ang simula ng laban para sa magkabilang panig dahil walang nakapagbuo ng higit 1,000 gold lead sa unang 10 minuto. Nagbago lamang ang takbo ng laro sa unang Lord Clash bago ang 12 minutes. Nakuha ni Aurora jungler Jonar Demon kahit Caranto gamit ang Fedrin ang Lord matapos ang isang perpektong retribution. Ngunit kapalit nito ay ang pagkakabuwag ng 4 na hero ng Aurora. Sinamantala naman ito ng Team Liquid upang makabuo ng depensa at ng lamang. Siniguro ni Carl Cartesi ni Pumacedo ang ikalawang Lord para sa Team Liquid. Bago tuluyang wasakin ng kupunan ang lahat ng base turrets ng Aurora, tinanghal na MVP si Sanji matapos magtala ng 2 kill at 9 na assists gamit ang Lui, habang nag-ambag naman si Cartesi ng 7 kill at 6 na assists. Sa panalong ito, malakas ang simula ng Team Liquid sa kanilang Golden Road bid at 2 panalo na lamang ang kailangan upang masiguro ang kanilang pwesto sa playoffs. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsisimula pa lang ang taon, espesyal na agad ang 2026 para sa Pinoy fans ng South Korean singer na si Kang Gin. Ang ilang kaganapan sa Stunning Together fan meeting in Manila at paikipagkwentuhan ni Showbiz Angel sa former vocalist ng legendary K-pop group na Super Junior, tutukan sa report na ito. Talagang happy ang New Year ng Pinoy fans ng South Korean singer na si Kangin na nagbalik Pinas matapos ang higit 1 dekada. Manila ang first stop sa Stunning Together fan meeting ng dating vocalist ng legendary K-pop group na Super Junior. Kitang-kitang na-miss ng Pinoy Elves na mapanood magtanghal si Kangin na pinerform din ng isang unreleased track na pinamagatang Love is Pain. Pero bukod sa kantahan, syempre game na game rin ito sa sayawan. Si Kangin nagbudots. Ilang lucky fans nga ang nakapagpa-selfie at nakatanggap ng rose mula sa kanilang idol na nagustuhan daw ang ilang pagkain Pinoy gaya ng crispy pata, pusit at halo-halo. Matapos naman ng fan meet, aking nakakwentuhan si Kangin na labis ang pasalamat sa suporta ng Elf since day one. 그래서 오늘 할 수 있는 소중한 기회를 얻게 된 게 정말 감사한 마음이고 너무 행복하고 그런 마음. 앞으로 SNS 등 직접 만날 수 있는 기회를 어떤 방식으로든 팬들하고도 자주
가깝게 소통할 수 있었으면 좋겠고 Kasabay niyan, muli rin itong humingi ng tawad sa fans kaugnay ng kinasangkutang kontrobersiya noon. 제가 한번 다시 말씀드리고 싶은데 과거에 제가 너무 잘못했던 일들 다시 한번 사과드리고 싶어요. 2025년 정말 감사한 마음이고 너무 행복하고 그런 마음 Ilang years kami naghintay sa kanya and sulit talaga. Kahit nasa pinakalikod pa ako, sulit yung bayan. Canyon gives inspiration to every one of us to always stand out after obstacles, to always never give up, and it's very nice to see Canyon to be on stage again. I'm a fan of the Super Junior. Well, they're so energetic, considering that they are already in their 30s. And they're all handsome, and they're all talented, and they're very articulate. Balik ka po dito lang kami. Maugulita na bago ang katatapos lang na show, 2013 pa nang huling bumisita sa Pinas si Canyon. Magpapatuloy ang Standing Together fan meeting sa Vietnam, Mexico, Peru at Chile. Abangan ang aking full interview kay Canyon sa Scene Zone. mahal ko kayo. Para sa MBC TV Network News, the morning show is Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Martes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. At ito ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.